Kasi rito pag tagulan, itong mga kaading, mga bagong tanim na yan, mas matibay siguro kung lalaliman nila yung pundasyon. Bali guys, padyak tayo sa tabing ilog diyan sa may Tumana. Makapag-exercise tayo. Tagal na tayong walang padyak. Lamig na panahon. Dati pag gantong February, pagkatapos ng piyesta ng bayan, iba na yung klima, mainit na. Pero ngayon ang lamig pa rin. So sa February 29, one way na lang to. Sasarado na nila to kasi ginagawa yung tulay. Maglalagay sila ng bagong tulay na mas mataas para hindi inaabot ng tubig. Bumabaha kasi rito pag tagulan. Natanggal yung cellphone sa sobrang uga. Buti nasa loob. Ito guys, yung ilog na to, ginagawa to ng bagong tulay. Ang ganda rito, umaga, pwede kang mag-jogging. Ito guys, gulayan dito. Dito maraming gulay na tinitinda. Pasok tayo rito. Ito mga kading, taniman to ng mga gulay. Kikita mo yan yung mga pechay. Bali dito nanggagaling mga pechay na galing sa bayan. Ayan no. Ang dami. Di ko lang alam kung gaano kalaki to. Itong mga kahading, mga bagong tanim na yan. Alawak to. Di ko alam kung ilang ektarya tong lugar na to. Iba-iba rin yung mga tanim rito. Meron din mga saging, mga kamote. Pero karamihan tanim nito mga pechay tsaka mustasa. Magsasawa ka rito. Pero pag tag-ulan, din nila tinataniman to. Kasi bumabaha rito Umaapaw yung ilog. Ayun, kita niyan. May mga okra sila. Yan yung mga tanglad nila nasa gilid lang. Hindi ko alam kung magkano upa nila rito. Pero malamang may bayad to Private kasi itong lugar na to. Ayan yung mga papaya nila lalaki Mga dwarf papaya. Ito may mga saging pa rito. Ayan ang bagong tanim. Ayan may na yan. Mga punla na yan. Ito yan, mga punla yan. Ito tatanim na ulit ng bago. Ayan may mga bagong tanim na ulit. Buong summer yan, puro ganyan. So yun, may mga saging. Bali dito may kumukuha yan, may mga humaharvest. Ito may mga kamoting kahoy. Kasawa ka rito sa pechay. Pangkaraniwan na lang pechay rito. Ayan Ganda ng pechay nila. Bali patubig nila rito, galing dyan sa ilog. Ayan, ilog yan. Lilipat tayo sa dulo, yung isang malaking taniman rin ng mga gulay doon. Dito pag umaga, pwede ka mag-jogging rito, mag-bike. Pasyalan kasi ito pag hapon tsaka umaga. Para pag nababagot ka sa bahay, mag-nature tripping ka lang rito. Okay na. Sa gilid na yan mga yan, may mga taniman pa yan Ito sa gilid ng ilog. May mga taniman pa sila dyan. Ayan mga upo yan. Tsaka patola. As yan, may mga kamoting kahoy sila dyan. As ayan si Kuya nagdidilig pa ron. Bali kabilaan yan. Hanggang sa kabila may nagtatanim dyan ng gulay. Ito guys, dito sa gilid may mga kamatis sila. Ayan, bunga Pero matatanda na yan. Hindi lang nadidiligan sayang Nakaka-relax dito pag umaga tsaka hapon. Ang lamig. Pwede kang mag-picnic rito pag umaga. Dito ka mag-aagahan.
Yung pump na yan, papunta sa taas yan. May bukid kasi doon eh, kaya pwede silang magtanim ng mga palay. Ang ganda rito, pag nagtatanim ka sa tabing ilog, may libre ka ng tubig. Hindi ka na problema. Kailangan mo lang ng motor o kaya ng water pump para mag-akyat ka ng tubig sa kabila. Ay, palitin na tong dike na to. Ampaw kasi yung gawa rito eh. Naririnig yung ingay na yan. Nagpapatubig yan. Alihuhukayin pa to para i-connect doon sa isang dike. Mas matibay siguro kung lalaliman nila yung pundasyon. Tapos kakapalan nila yung slab nila para hindi natatangay. Laki rin ng kakainin na to. Luluwag dito sa parte na to. Ito guys, yung taniman nila. Yan. Ayan yung pump nila. So, nagdadala ng tubig yan. Tapos, kukuha na lang sila sa may balon nila. Mas malaki tong petsayan na to. Tsaka mustasa. Yan ang karaniwan tanim rito sa lugar na to. Ganda ng pandilig nila. Yan to, tataniman pa lang to. So bali ito, nagpapump sila ng tubig, paakyat. Tapos doon sila kukuha ng tubig. Ngayon sa may balon na yan. So ayan, alam niyo na guys kung bakit mahal ang gulay. Gumagamit rin sila ng gasolina tsaka diesel para pump ng tubig papunta rito sa pandilig ng mga gulay. So tapos ta-transport pa nila yan kaya medyo mataas ang gulay. Alam niyo, sa totoo lang, kung may ganito kang lupa, ganito kalaki, buhay ka na nito sa pang-araw-araw mo na pagkain eh. Bigas na lang ang problema mo eh. Dito may ulam ka na oh. Kung ganito kalaki yung lupa mo, hindi naman problema ng pagkain mo araw-araw. So swerte nga yung mga may lupa sa probinsyang malalaki. Pwede ka na magnegosyo ng ganito. Tapos lagyan mo ng mga manok at baboy. Yan, ang magandang negosyo. Walang kikitaan. Kaya yung iba nagpa-farm na lang eh. Kaysa magtrabaho sa arawan eh. Bali hanggang dito na lang yung pinaka-creek niya. Ito yung naman yung dike. Hanggang dyan na lang. Dahil putol na to. Mag-split na kasi yung ilog na yan. Dalawa yan. Isang galing Katmon. Kaya isang galing ng Kaibanban. Ayan. Patubig pa rin dito yan. Tapos yun, puro sitaw na yan. Pero matatanda na yung sitaw na yan. Yan dito na lang gulayan nila. Medyo malaki. Mga bata pa. Ito guys, kung alam nyo yan. Ayan. Philippine spinach yan tawag yan. Kulitis yan. Kung di nyo alam, ginugulay yan. Yung matinik na yan, lalaki yan. Pero pag pabilog yung ano niya, dahon, babae yan. Mas masarap yung babae. Ewan ko lang kung bakit masarap ah. Mas matamis yata yung babae. Tsaka hindi matinik. Ito rito, puro talbos to ng kamote. Ang ganda ng talbos nito. Yung bilugan. Ito naman yung violet. Balik na tayo kasi end na to. Wala na tayong pupuntahan rito. Hindi na tayo makakatuloy doon. Ito na yung huling tanaw sa ating gulayan. Gulayan pala nila, hindi pala atin. Hindi ko alam kung ano plano nila dyan.
Kung ako siguro, second layer ko na lang yan. Sisementa ko ulit. Para hindi siya aano rin. Ito yung bahay na ginagawa na yon. Delikado yon. Inaabot ng tubig yan eh. Ang laki ng tubig rito pag pag ulan eh. Lagpas rito sa dike ang tubig niyan pag inabot to. Siguro kita nyo yung kalahati ng puno na yan. Hanggang dyan ang tubig niyan kapag lumaki tong ilog. Kaya yung mga bahay na yan, yung sa gilid-gilid na yan, naglilikasan yan.